What's up KG? At syempre, nagulat kayo, no? So, trader na tayo ngayon. Sisilipin lang natin ang ating mga coins ngayong week na to. Dahil titingnan natin kung ano yung mga naging confluence itong mga nangyaring pag-pump at ngayon ay bumabagsak na yung market. So, pang 42 days na ng ating codex, pero silipin muna natin ang presyo ng ating mga asset, no? Dito sa Axie Infinity. So, una nating tingnan yung RON nung nagkaroon ng migration papunta sa Ethereum. So, ngayon, nandito tayo sa one-day chart. Makikita natin na talagang pa-downtrend yung kanyang graph. Simula ilan to? Nung 11 hanggang ngayon, so tuloy-tuloy na yung pagbagsak niya, no? Dito sa kanyang chart. So dito kasi may mga tinitingnan lang. Basic lang naman. So bukod dun sa mga candles na nakikita ninyo na daily, so ito yung nasa daily chart tayo, makikita nyo rin yung volume dito sa may bandang gitna. Yan. At yung RSI niya. Ibig sabihin, ito yung momentum kung paano ba yung kung oversold ba or overbought na. So ang nagiging basihan ko dito is kapag ka 20% or less yung RSI is oversold na yon. Pero sa Bitcoin yun pero dito kasi hindi natin masabi kasi hindi pa naman tayo nakakakuha ng actual talaga na talagang pwede natin pagbasihan. At yung stochastic RSI naman, itong nasa ilalim na to, yan. Yan naman ang nagbabase naman ng momentum. So, momentum natin is pa downtrend. So, kahit nandito na yan, sagad na yan, kahit nag-zero pa yan, basta tuloy-tuloy yung pagbaba, still, bababa pa rin yan. So, ito yung chart nung ating RON. So, pababa pa rin siya ng pababa. So, wala pa siyang recovery mula pa noon. Oh, kita nyo yan? Gawin nating monthly, ha? Oh. Mula pa nung umpisa hanggang ngayon, wala pa nagiging recovery ang RON. Ganyan siya kabagsak. From $4.5 hanggang dito sa 0.09, tuloy-tuloy lang yung pagbaba niya. So, walang signs of recovery. No? So, good to buy na ba to? Sobrang cheap na ba? Hindi natin masabi kasi ganyan din yung naisip ko nung mga panahon na nandito yung price. No? So, 0.5 na lang yun, yung dollars na lang nun. Tapos, inisip ko, baka ito na yung magandang opportunity para bumili kasi nagkaroon na ng accumulation. So, dito, hindi pa natin masabi hanggat walang nakikitang magandang sign na magandang sumakay. Kasi, isa rin sa natutunan ko, salamat din kay Tito Vlogs kasi nanonood ako palagi sa kanya. Na isa daw sa mga sign na titingnan mo kung talaga bang buhay na yung isang coin o token is dapat may momentum talaga siya na pa-upside. Ngayon, kung wala naman siyang confirmation na hindi siya nagkaroon ng upside momentum, so hindi talaga siya pwede pa siyang bumaba ng bumaba. Pwede magkaroon na ng fake rally, tataas konti, tapos mas bababa pa siya. So, ganun. No? So, kung mapapansin nyo, kung ikaw is mag-i-invest, so much better na lang na maghanap ka ng mga graph na may possible na mas tumaas pa. Pero sa ngayon, nasa bear market tayo, expected talaga na mas bababa pa yung market. So yung RON natin is still pababa yung excess kasi ang excess ang may magandang rally. Ang excess sa monthly, ganun pa rin. Tingnan mo naman parang dead coin na. Hindi pala parang dead coin na talaga siya. No? So nakita mo, nag-flat na siya dito sa gilid. Nga lang, hindi na siya mas bumababa pa. At ang maganda lang dito, medyo nabuhay ito ng konti dahil sa huling pump niya nung nakaraan. Ayan, no? But still, yun nga, inubos lang yung lahat ng liquidity ngayon. So, pwede na ulit siya bumaba dito sa baba na to. No? Or worse, yung $1, nasa $1 mark. So, kung ang presyo ngayon nito ay 70 pesos, pwede ba siya bumagsak ng 50 pesos? Wala pang sign of recovery na nangyayari sa ating mga paboritong altcoin sa Axie Infinity. No? So, kung mag-invest kayo dito, so, tignan nyo na lang. Tingnan nyo na lang kung ano yung itsura ng graph. Ganyan siya. Kung may makita ka sana recovery dyan na tataas siya, yun sana mas okay. Kung meron siyang recovery kagaya ng mga ganito. Pero kasi nagsisimula pa lang Nagsisimula pa lang ang market ito nung saka siya nag-pump. Tapos mag-aantay ka ng retracement. Pagkatapos ng retracement, doon ka pwedeng bumili. Pero yung mga ganito, wala. Hindi mo pa masabing, wala naman tayong masyadong pag-uusapan dito dahil kita niyo naman, pabagsak. SLP. SLP ba ako dito?
May SLP pa ba? Parang wala na atang SLP sa Binance ha. So ang gamit ko ngayon is Binance. So wala naman akong ano. May account pa rin ako dito pero hindi naman naka-login dahil bawal na gamitin. O pantingin lang natin yung chart to. Ayan. So sa SLP ganun din. Kita nyo yan oh. From 0.42 to 0.000067. Grabe. Diba? Ito yung mga nakakabulag yan. Paano kapag bumalik daw ulit doon sa dating all-time high mula sa presyo na to. So, ibig sabihin, 62,000%. Isipin nyo nga kung gaano katotoo na mangyayari pa yan. Hindi na yan babalik dyan sa ganyang kataas. Pwede yan umangat ng konti, tumaas, pero hindi na ganyang kaangat. Baka nga hindi rin niya umabot hanggang dito. Sa 10,000%, 9,000%. Tingin ko, di na niya maglalaro. Pwedeng dito sa range na to. Pwedeng hanggang dito ka lang. Yan. Ang taas pa nga rin ito, 1,000% pa rin to or dito lang sa baba. Or pwedeng ito lang, dito lang siya. Times 3, tapos biglang bababa. Pwedeng ganyan na mangyari sa kanya. Kasi unang-una, wala na yung demand eh. No? Wala na yung demand sa mga tokens na to. Pero yung mga dito madalas kayong nagkakaproblema. Lalo ako dati, pag bumalik dyan sa price na yan, grabe, 62,000%. Yung pwede mong kitain. Pero, napaka-imposible na. So, napatunayan na yan sa nangyaring 4 years na to. Na hindi porket, hindi lahat ng altcoin ay babalik doon sa kanyang all-time high. Swerte ka na lang kung makalahati yung price. Pero, sa naging experience ko, malabo na. So, sinilip lang natin kasi pabagsak yung market. Siyempre, yung paborito natin Bitcoin. So, ito yung natin. Pero still, ang bias ko pa rin dito is bearish. So, pababa pa rin tayo dito sa market na to. No? Para sa akin, nandito tayo sa position na to. At mag-aantay pa tayo na mas bumaba pa yung market dito sa mas bababa na to. So, tayo, nandito pa lang tayo kung noong 2022. No? May ng 2022. So, nagsimula magkaroon ng downside, tapos bumagsak pa siya, bumaba pa siya ng bumaba hanggang sa umabot siya ng 15,000. Ito yung pinakagusto kong buy noon. Dito ako bumili ng Bitcoin noon. So, naging average ko sa aking Bitcoin is 23,000 din nag-pump. So, dyan tayo nagkaroon ng profit. Ngayon, hindi pa ako nag-take profit dyan sa 126. Nag-take profit ako, nandito na. Nasa 100 na. At ang pinakamalaki kong take profit is nandito na sa 92. Bumaba na. Diyan ako nag-take profit talaga ng Tapos ngayon, bumagsak na ulit yung market. Pero mula dito, sa 15,000 hanggang dito, sa 96,000, hindi na masama. Times 5, times 4. So, okay na ako dun. So, ngayon, yun nga, yung pinang-iikot natin ngayon, is galing lang din doon sa mga coins ko na nag-take profit ako within So, dito lang ako nag-iipon. No? Bili lang ako ng bili sa mga buwan na to, dati. No? Sa ngayon, meron man tayong DCA o yung Bitcoin Ipon Challenge, hindi naman yun, 500 lang yun. So, pinapractice ko pa rin na maglagay ako kasi nasanay na yung katawan ko na every month may nilalagay ako o may binibili ako mga tokens. Pero sa ngayon, wala. Bitcoin lang talaga ako solid. Yun lang muna yun ang aking yun. Kasi hanggat hindi gumagalaw ng bullish ang Bitcoin, hindi rin gagalaw yung mga altcoin nyo. Ayun. So, tinesting ko lang, kunwari, marunong sa technical analysis. Ewan ko kung gusto nyo ba yung ganito, mga kwento-kwento ko dito, sabihin nyo lang dyan sa comments kung bagay ba sa akin. Pero ito naman, hindi naman tayo nagtitrade. Hindi ko kasi tuturuan mag-trade. Sinasabi ko lang yung perspective ko kung saan papunta yung market at kung Tsaka hindi ako magaling na trader. Laki nga na nalugi ko dyan. Ang natalo ko dyan nung pag-aaral lang ng trading is 40,000 pesos. No? So, lahat ng mali nagawa ko na dito sa pagtitrade. Yan. So, punta na tayo dun talaga sa ating topic, sa ating pang 42 days ng ating codex. So, punta tayo sa ating bounty board. So, dito sa ating mga tasks, so nakalagay dito crop 4 items, feed 1 regular Coco Choco, buy 15 Coco Choco, buy any evolve Axie, open a premium pouch, tapos buy 1 consumable, buy 1 premium Coco Choco. So, bili muna tayo ng buy 15 Coco Choco muna tayo.
So, 15 Coco Choco. Mamahal na yung Coco Choco din ah. Abuso tong mga to, abuso. So, 15 Coco Choco. 0.29. Yan, so 17 pesos. Tapos, bili tayo ng yung mga buy muna. Feed one, buy any evolve muna tayo ba? Buy one premium muna tayo. Tapusin muna natin yung mga buy na to. Baka, ewan ko kung may USDC pa ako. Baka babay na rin yung USDC ko. Tingnan natin. Pag naubusan tayo ng USDC, so ano na lang tayo? RON ang ating ipambibili. Diyon. Tapos, punta tayo sa buy any evolve. XC, buy any evolve XC. Yung forma na ito Anti-melee daw siya. Anti-melee. Ibo Plantito with anti-melee. Sige na, bilhin na natin yan dahil maporma yung tsura. Grabe, no? Hindi na tinitingnan yung yung kung para saan yung Axie, bilhin na ng bili. Floor Axie lang naman to, so kailangan lang naman natin ng pagparami ng Axie. Yan, so, yung kano to? 1.44 USDC. Yan. Tapos, feed one regular. Ano pa bang feed ko dito? Isa lang pala. Feed one regular Coco Choco. So, dito ulit tayo sa ating princess. Pwede dito na ako sa aking princess mag-feed. Nakakahabol ba? Nakakahabol naman, no? Yan. At punta tayo sa crop for items. Feed one regular Coco Choco by 15 by any evolve. Open a premium na lang tayo. Premium pouch daw, no? Para bibigyan tayo ng Axie. Ayan. Ang maganda lang doon sa aking mga hindi ko pala nakwento sa inyo. Ang maganda lang doon sa aking mga USDC, nabili ko siya noong 58 pesos pa lang yung palitan. 58 pesos. So ngayon is parang nasa 61 pesos na ata yung USDC, di ba? 61 pesos per USDC. So tumubo yung stable coin ko, no? So once na lumalakas dahil nasa dollar yung pera ko, tumubo siya kahit papaano kung ano. Pero syempre pangit naman yun para sa ekonomiya ng bansa dahil Pero kung meron kang mga dollars na so okay siya. Yun lang naman nung ko. So kahit papaano at least kung may tumubo ng konti yung aking mga USDC. Yun. So i-verify na natin to, kara 4 items. Okay na tayo dyan, naglaro na tayo niya kanina. Feed 1 regular Coco Choco, by 15 Coco Choco, by any evolve Axie. Open a premium pouch, tapos buy one consumable, buy one premium. Refresh muna natin, tingnan natin pang ilan na tayo sa ating rank. Pang ilan na tayo. Ayun, so kung 987 tayo. At pang 24% tayo ng mga players. Medyo mas pataas ngayon, no? So, huling araw na to pero may mga maglalaro pa mamaya. Hindi natin alam kung bababa pa tayo. So, sa Black Killing, level 5, bilang 42 days, short pa rin tayo ng 3 araw. Ano ba yan? Ayan. So, may makakuha tayong battle points at free refresh. So, ilan na lang araw to? 15 days, pero 13 days na lang. So, kukulangin pa tayo ng 2 araw. Ano ba naman yan? Dapat makabawi tayo dito. So, sana mabigyan tayo ng medyo magagandang mga task. Pero kung may magastos, di ba? Tamang gastos lang tayo. Yun.
So, nadagdagan lang naman yung ano natin, yung rewards natin dun is para lang dun dito sa bounty points, no? 350 na bounty points. Pero wala namang masyadong ganap pagdating dun sa ating mga rewards dahil mga roll na lang naman ang gagawin natin. Malay natin, makachamba pa tayo ng isang panigi bago tayo matapos yung ating codex. So, yun lang. Maraming thank you sa inyong lahat sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyo. I-like and share lang ang ating mga video. At syempre, huwag niyong kalimutang i-hit yung subscribe button. At mag-comment na rin kayo, lalong-lalo na kung meron kayong mga criticism o di kami mga comments kayo dito sa ating mga videos. No? Lahat naman yan ay ating papalo. Lahat naman yan ay ating babasahin. At syempre, reply din natin yung mga nagko-comments natin. No? At napakainit, no? Grabe kayo, inom kayo ng maraming tubig. Kasi sobrang init ng panahon ngayon. No? Nakasando na nga lang ako kanina sa trabaho. Sana hindi makita sa CCTV. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita na tayo sa arena. Game on!